Nasaan si Karen? Kanina pa namin pinapatawag. Hinimatay na naman po si Karen, nahulog po sa pool. Buti na lang ho nasagip ni Sir Aldrin. Nandun pa rin po sila sa poolside. Merong danger sa buhay mo kung mag-i-stay ka sa bahay na to. Tinitreten ako ng pinagkakautangan ko ng pera na pag hindi ko siya mabayaran ng 10 million pesos, buong buwan na to, papahamak daw ako, pati yung anak ko. Pasensya na po kung pinag-alala ko kayo. Bakit nga po pala ako pinatawag? Gusto lang kasi namin makita kung may balat ka sa paa. Opo, meron po. Ito po. Ayun o. Akala ko may balat ka sa paa. Pinaasa mo ako. Uncle, kung wala kay Ana at kay Karen yung balat, edi ibig sabihin, si Nina yung nawawalang anak ni Maggie. Paano natin siya makikita? Papahanap ko yung address na umampun sa kanya. Lolo, gusto ko lang po sanang mag-sorry sa inyo eh. Hindi magandang biro yung ginawa mo sa akin kanina. Lolo, sorry po. Ayoko naman po talaga kayong saktan eh. Sa sandaling panahon na yung naranasan ko po yung pagmamahal niyo bilang lolo ko, pati po yun mawawala. Sino may sabi sa'yo nawala yung pagmamahal ko sa'yo? Nabura man yung sinasabi mong balat sa paa, hindi mabubura yung pagmamahal ko sa'yo bilang apo. Oh, Ana, halika. Pasok ka. Ang lolo mo na ando naman sa library eh. Halika. Gusto niyo po magpamasahe? Naisip ko po kasi baka masakit pa rin po yung ulo niyo. Napaka-maalalahanin mo talaga, no? Pero gusto ko magkwentuhan na lang tayo. Ayaw niyo po magpamasahe? Kwentuhan na lang tayo. Oh, bakit? Kanina pa nga po ako nadadramaan sa sarili ko eh. Bakit naman? Kasi po nalulungkot po ako kasi kailangan ko na po magpaalam sa inyo dahil hindi naman po ako yung totoo niyong apo. Ana, hindi mo kailangang umalis. Pwede ka pa rin naman mag-stay dito eh. Ang bait-bait niyo po talaga. Kaya gusto ko po kayo maging totoong lola eh. Lumaki po kasi ako na walang kinikilalang lola. Ang sarap po pala. Lalo na po kung kasing mapagmahal niyo. Hindi ba sinabi ko sa'yo noon, kahit anong mangyari, para sa akin, ikaw pa rin ang apo ko. Cheers! Cheers! Who would have thought na ganun-ganun lang lalayas na yung Karen at Susie na yun dito sa bahay? Si Ana kaya maalis na rin? Well, mukhang aliw na aliw sa kanya si Auntie Carmela. But whether she stays or not, ang importante, hindi siya ang apo ni Uncle Sernan. Kung hindi si Ana o kaya si Karen, chances are, si Nina yung totoong anak ni Tita Maggie. Si Nina na mukhang galit sa mundo. She seems harmless. Madali na lang magawa ng paraan yun. Bakit ba ganyan kayo mag-isip, ha? Ano ba tingin niyo sa totoong Ana Karenina? Mortal na karibal? Come on. The Monteclaros are one of the richest families here in the Philippines. Ang laki na paghahatian niyo. Bakit kailangan niyo pagdamot? Abel, okay lang sana makihati yung mga taong may pinaghirapan sa pagpapalago ng yaman ng mga Monteclaro. Ang hindi ako papayag ay yung makihati ang kung sino-sino lang. At least ako sino-sino lang. Anak siya ni Maggie. And what makes you so sure na si Nina nga ang anak ni Maggie? I just know it. Ngayon sigurado ako, nasa kanya yung balat na hinahanap namin. Sir Abel, pinapatawag po kayo ni Sir Sernan. Nandiyan na po si Nina. Nasa sala po. Mabuti bumalik ka, Nina. Papahanap na sana kita eh. Bago ang lahat, gusto ko munang malaman bakit ka umalis dito na walang paalam.
Well, I thought I had no more reason to stay here dahil wala na rin naman yung mommy ko. And besides, ayoko rin makipag-compete with Anna and Karen. Eh, Iha, bakit ka bumalik? Naisip ko lang po kasi, paano kung kayo nga yung lola at lolo ko? Kung ganun pwede bang tanggalin mo yung sapatos mo at makita namin yung mga paa mo? Bakit po? Dahil yun lang ang makakapagpatunay kung ikaw nga ang anak Karenina ni Maggie. Karen, nandito ka pa rin pala? Kamusta? Nasa'yo ba yung hinahanap nila? Wala nga eh. Wala? Teka lang, kung sa'yo wala rin, ibig sabihin na kay Nina yung balat? Ibig sabihin siya talaga yung totoong anak ka rin Nina Monteclaro? Siguro. Swerte niya naman. Tignan mo, siya na nga yung ubod ng yaman tapos sa kanya pa mapapapunta lahat to. Siya pa yung totoong Monteclaro. Ganun talaga. Iniisip ko na lang na makakabalik na ako sa totoong nanay. Alam mo ikaw, wala ka talaga interest dun sa pera mong papapunta sa'yo no? Nanghihinayang lang ako kasi hindi ko pala lola si Lola Carmela. Ako rin. Nangihinayang ako dahil hindi ko naman lolo si Lolo Serna. Karen. Ay. Sige, Karen. Una na ako. Sige po. Kanina pa kita hinahanap eh. Tigil mo na yung emote mo. Gagabihin na tayo, halika na. Ay, ayoko pa umalis dito. Kahit ngayong gabi lang, dito muna tayo. Ano gusto mo? Ha? Palayasin pa tayo, antayin natin. Antayin natin sabihin, umalis tayo. Nay, kasi naman, baka pagtawaran tayo ng mga kapitbahay natin. Ayoko nang bumalik sa atin. Eh, hindi pwede. Kailangan natin umalis. Ano ka ba naman, pambihira ka? Halika na. Anong oras na? Ang dami pa natin bibigyan. Nay, alam ko na. Kung pumasok na lang tayong katulong dito, para kahit pa paano, andito pa rin tayo sa mansyon. Ano ka to katulong? Ayoko. Magpapakatulong tayo doon sa mga yon. Eh, kita mo na ngayon nangyari. Tsaka may masama ugali yung mga tao dito. Kasi nga, napaka-ambisyosa niyo talaga, no? Kahit katulong, hindi kayo papasa dito. With all due respect, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sobrang weird ng pinapagawa niyo. I understand na very unusual yung request namin. But wala namang mawawala sa'yo eh. You just have to show us your left foot. Kasi nalaman namin na yung totoong anak ka rin Nina, may balat sa kaliwang paa. Trabaho na naman. Dude, tara, labas naman tayo. Maya na lang, tapusin ko pa to eh. Dude naman, bata-bata mo pa. Puro business na nasa utak mo. Kaya hindi ka nagkaka-love life eh. I had a girlfriend back in high school. Talaga, dude? Ano nangyari? Nothing serious. Alam mo, gusto ko pag magkaka-girlfriend ako, siguraduhin kong yun na yun. Alam mo yun? Corny mo naman, dude. Hanggang ngayon ba naman naniniwala ka pa din dyan? Bakit hindi? Alam mo, dude,
Sa movies lang meron ganun. Kaya, ewan ko. Good luck na lang sa'yo. Bakit ka tumatawa? Ha? Hindi, wala. Naalala ko na kasi si Karen eh. That girl. Si Karen. Yung kinukwento mo sa akin, isa sa Ana Karenina? Siya yun. Oh. So, what about her, dude? Wala lang. Nakakatawa kasi siya. Alam mo yun, tuwing nakikita niya ako, nahihimatay siya. Nahihimatay? Baka kulang lang sa dugo. Yun nga eh. Hindi ko alam. Weird. Weird siya. Pero, in a good way. Wala ka rin balat sa paa. Hindi ikaw ang apo namin. Akalain mo yun? Wala ring balat sa paa si Nina. Sabi ko na nga, be. Impostor ang tatlong Ana Karenina na yan. Eto nga Karen, Mami. Parang gusto pa atang pumasok ng katulong dito. Well, syempre sabi ko, hindi pwede. Ayos din talaga yung babaeng yan, no? Ayaw niya umalis dito sa mansyon. Eh, paano, Mami, kung pumayag si Lolo na dito sila magstay? Subukan lang ng Karen na yan. Pero, Mami, hindi naman imposible yun eh. Malay mo, mauto niya si Lolo na dito na lang sila. Eh, di hayaan natin siya magstay dito nang maalila natin. Para makaginti naman tayo sa buwisit na inabot ko sa kanya. May point ka dyan, Mami. I know. Hindi ko talaga maintindihan eh. Bakit wala dun sa tatlong bata yung balat na palatandaan dun sa batang ipinanganak ni Maggie? Nasa na ngayon ang totoo nating apo? Nasa na ang totoong Ana Karenina Monteclaro? Hindi rin ako naniniwala na wala kina Ana, Karen at Nina ang tunay na Ana Karenina. Malakas ang kutob ko, Carmela. Isa sa kanilang tatlo ang tunay nating apo. Sana'y wala ng wakas. Kung pag-ibig ay wakas, paglalambing sa iyong piling ay ligaya kung walang kahambing. Hindi ko alam paano nangyari yung pare-pareho silang walang balat sa paa. What are the odds na meron pa isang Ana Karenina na nanggaling sa safe haven o sa taon na nanganak si Maggie? Hindi ako naniniwala na mayroon pa ika-4 na Ana Karenina. Kailangan makahanap tayo ng iba pang pagkakakilanlan sa anak ni Maggie. I agree with you. Hindi naman natin pwedeng basta-basta paalisin yung tatlo. At saka, gusto ko sana na andito si Ana. Gusto ko rin dito si Karen. Eh di silang dalawa. Isa sa'yo, isa sa akin. Masaya yun. Oo, di ba? Pero sa tingin mo, magkakasundo ba yung dalawa? Oo naman. Excited na akong mag-alaga ng apo. Mabait naman si Karen. Malambing. At si Ana naman. Tahimik pero mabait. Mabait. Pareho sila mabait. Pero... Gusto niyo raw maging katulong dito? Hindi. Opo. Eh, hindi naman ako pinanganak para utos-utusan niyo lang eh. Inay, ayoko umalis dito. Karen. Ay, sige na naman. Ikaw naman parang di naman natin kaya mga gawaing bahay. Di na tayo mahirapan kasi moderno na naman yung mga gamit nila dito. Ay naman, ngayon lang ako hiling sa'yo. Bigyan mo ako. Okay. You're hired. Alam mo, hindi pa ako nagde-dinner. Alam mo na diet. Kaya pagtimpla mo ko ng kape, gamitan mo ng artificial sweetener. Okay? Oh!
na? Naghahanda ka na ba para matulog? Ay, hindi po. Inaayos ko lang po. Nakakaya naman po kasi kung iiwan kong magulo. Ha? Bakit aalis ka? Wala naman na po kasi akong gagawin dito. Dahil hindi naman po ako yung anak Karenina. Hindi. Hindi ka aalis sana. Si Karen tsaka si Nina wala rin balat sa paa. Kaya hindi pa natin alam kung sino ang tunay na anak Karenina. Paiimbestigahan pa natin. Hanggat walang liwanag ang lahat, hindi ka maaaring umalis, hindi ka aalis. Naintindihan mo ba? Gusto ko sana na andito si Ana. Gusto ko rin dito si Karen. Eh di silang dalawa. Isa sa'yo, isa sa akin. Maski dito, walang may gusto sa akin. Nina. Don't touch me! Ang hirap-hirap gumawa ng kaping pangmayaman, no? Mabuti na lang kamo, tinuruan ako netong si Manang Bertang gumawa galing dyan sa perko-perko na yan. Eh kung hindi ka ba naman kasi baliw, nag-apply kang katulong doon sa mag-inang yun, di natural, pahirapan ka. Nay naman, ayoko umalis dito, no? Hoy! Hindi yan! Hindi yan! Ito! Nay, hindi pwede yan, Nay! Bihira! Nay! Ito! Hindi nga pwede yan! Ito! Yung kape ko, ayos na ba? Ma, ito na po yung kape niyo. Ano ba to? Kape ba to, Arnibal, ha? Grabe kayong kape lang, hindi yung magawa ng maayos. Napaka-stupid nyo! Carla! Sige! Carla! Lolo, Ano yan? sorry Lolo kasi nabagsak ko po eh. Eto naman kasing si Karen, Lolo. Pinagtimpla ko lang ng kape, napaka-stupid. Papatayin ba ata ako sa diabetes? Napakatamis eh. At bakit ka pinagtimpla ng kape ni Karen? Kasi Lolo, katulong na po natin sila ngayon. Nag-apply sila kay Mommy eh. And out of the goodness of Mommy's heart, tinanggap naman natin sila dito. Tapos, ito pa yung i-guarantee nila sa akin, Lolo. Hindi ka tulong si Karen dito. At hindi mangyayari yon. Lo, okay lang po yun. Ayaw po kasi namin umalis dito eh. Walang aalis. Dahil wala sa inyong tatlo ang may balat. Kaya hindi pa namin nalalaman kung sino ang tunay na anak Karenina. Kaya balik sa dati ang lahat. Lolo! You heard me right, Carla. And I want you to apologize to them. Apologize. Now. Okay na yon, Carla. Ayos na tayo. Sobra yung takot ni Nina nung hinawakan ko siya eh. For sure, malakas yung trauma ng bata. Eh, bakit nga siya nagkakaganon? That's what I intend to find out, Auntie. Gusto kong malaman kung ano yung buhay niya. Gusto kong tulungan siya kung ano man yung pinagdadaanan niya. Well, I wish you luck, Abel. Mahirap makuha ang loob ni Nina. Pero paano natin siya matutulungan kung siya mismo malayo ang loob niya sa atin? I don't know, Auntie. Siguro, kailangan lang natin iparealize sa kanya na pwede tayong pagkatiwalaan. Sa ganun, mag-open up siya sa atin. Maraming salamat sa concern mo sa kanya, ha? Masyado kami nakatutok na sa nan kay Ana tsaka kay Karen. Hindi namin naisip na baka si Nina nga ang tunay naming apo.
Yan nga yung naisip ko, Auntie. What? Balik na naman doon sa dati lahat. Ganon-ganon lang yun? Yes, Ma. Si Lolo Sernan mismo nagsabi sa akin yan. At ang mas nakakainis pa, he made me apologize to Karen. Bakit? Dahil lang pinagtimpla ko siya ng kape. What? Inutusan mo si Karen? Carla, guess siya dito, hindi siya maid. Dad, please. Nasermonan na ako ni Lolo. Pwede ba tama na? Carla! Sige, Abel. Kampihan mo yung mga sampid dito sa bahay na to. Na kanino ba talagang loyalty mo? Nasa anak mo? O nando sa 3 peking anak ni Maggie? Ruth, hindi naman to kampiyan eh. This is about teaching our child decency and manners. Really now? Kung hindi ko pa alam, kaya ka nagpupumilit na mahanap yung anak Karenina na yan. Dahil hanggang ngayon, you still care about Maggie. Ruth, up to now ba nagsiselos ka pa rin kay Maggie? She's gone. Don't you think that's rather silly? Maaring ang wala na si Maggie. Pero dyan sa isip mo at dyan sa puso mo, never siyang nawala. Ruth, I'm just trying to help Uncle Sernan and Auntie Carmela na mahanap yung nawawalang anak ni Maggie. Kahit ano naman sabihin ko, hindi ko mo ipapakinggan eh. Oh, hindi ba, anak? Sinabi ko naman sa'yo eh, hindi kubra sa atin yung car lang yan. At pag nakakapit ka kay Sir Sernan, nako, para ka nakasandal sa pader. Tama ka dyan, Nay. At saka alam nyo, buti na lang talaga dumating yung si Lolo. Kung hindi, baka nagpang-abot pa kami nung car lang yun. Ah, teka. Bakit sa tingin mo ba obra siya sa atin? Hindi! Ay, naku, Nay. Ayoko na siyang isipin, no? Parang importante naman siya. Basta ako, masaya ako kasi hindi na natin kailangan umalis dito. At may chance na ako ang tunay na Ana Karenina Monteclaro. Okay lang sa akin na kato silang Ana Karenina. Iba't ibang personality nila, pero mukha namang mababait yung mga bata. Darating ang oras na kailangan natin i-let go ang dalawa sa kanila. It's nice to see you again. Wild sa bahay ngayon eh. Meron kaming 3 anak Karenina. Have you tried contacting the father? Yung ex ni Maggie. Hanap si Brent. Pwede niyo pa-DNA yung 3 anak Karenina. Karen! Gara ng bis, Ma! May sasakyan ka pa! Paano kayo yumaman? Uuwi pala kayo, hindi man lang kayo nagpasabi. Di ba sabi ko break na kayo? Nasistress ako sa daddy mo. Kinukulit ba naman ako tungkol kay Brent? Eh di sabi ko, patay na siya. But of course, that's not true. Ayoko mahanap nila yung totoong anak Karenina mo. Bakit ka nagsinungaling? Nakikita ko yung balikat mo, bakit mo ako pinapanood? Bakit ba tuwing nakikita mo ako, nahihimatay ka na lang? Umalis ka na nga, may matay na naman ako sa'yo eh! Ka nakapikit. Eh, kasi nga,